hedonismo is a philosophy, is a view, or it's an idea na sinasabi nilang ang pleasure, ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao. Yung pleasure. Kaya yung word na pleasure na yan, ang Greek word yan, hedonon. Diyan nila kinuha yung word na, tawag dito na hedonist. They view pleasure as the cure, like a medicine, para mapagaling yung mga pains na nararanasan natin dito sa mundong ito. Mga stress. So kaya kita po ninyo, yung mga Hapon, yung kahit sino pa mga mayamang mga tao, pagka sila stress na stress, anong gagawin nila? Gusto ko mag-around the world. Gusto ko kumain sa mamahaling Gusto ko, because they look at pleasure as the cure, as a medicine to cure the pains na nararamdaman nila sa kanilang buhay. Yan po yan, yung hedonon na yan. At makikita po natin, sa panahon nila Apostol Santiago, malinaw po na yung mga Kristiyano dun noon, okay, mas pinipili nila ang pleasure ng buhay kaysa sa Panginoong Diyos, kaysa sa pagsuko. Kaya makikita po natin, nasa gitna ngayon sila ng dalawang naghahatakang mga malalakas. Sabi niya ganoon, yung pleasure at saka yung, of course, yung kanilang faith sa Panginoon. Okay? Naglalaban ngayon sila. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, malinaw po yun, okay, na ang rason kung bakit nagiging malakas, yung pleasure na yun, kung bakit siya nagiging malakas, because the cause of that inner conflict is self-gratification. Kaya nagkakaroon ng pakikipaglaban, dapat wala sanang laban eh. Kung makikinig lang, kung nakasuko tayo sa Panginoon, wala sanang magiging labanan, wala sanang magiging conflict. Kaya nagkakaroon ka ng pakikibaka dito sa loob ng iyong damdamin, kasi nandiyan yung pag-ibig mo sa Panginoon, pero at the same time, gusto mong gawin yung mga bagay na gusto ng iyong katawan. Self-gratification. Tama po ba? Okay? Kaya ang nangyayari ngayon, ikaw ngayon ay nasa gitna. Hatak ng Diyos, kinakailangan mo kasi ang Panginoon, at may relasyon ka na sa Kanya. At the same time, yung hatak ng gusto mo. Kaya maraming mga tao, kung wala talaga, sabi nga ni Pablo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Sapagkat, sabi niya, itong dahilan, kasi mayroong inner conflict sa loob ng puso ng isang tao, lalo na ng isang Kristiyano. At itang-kita po natin dito, mga kapatid ko, okay, na yung self-gratification na yan, though gusto nating ang ating Panginoong Diyos, but we want to do it our way, not on God's way. Gusto natin ang Diyos, pero ayaw natin yung ibang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Ang tawag po dyan sa mga, ang ginamit po ng word ng Biblia dyan sa mga ganyang klaseng tao ay tinatawag na double-minded people. Katulad na sinabi sa verse 8. Those people are, yung pagka sinabing double-minded people, sila yung mga taong divided between God and the world. Sila yon. Okay? Hindi nila malaman. Sila yung mga taong kumakanta ng dito ba? Dito ba? Dito ba? O dito ba? They were confused. Okay? Hindi nila malaman kung saan sila pupunta pwesto. Kay Lord ba? O sa sanlibutan ito? Sa gusto ko. Okay? Yung kay Lord, gusto ko siya. Pero, teka muna, may gusto pa ako. Self-gratification is the cause. Gusto nating ibigay, mag-indulge yung sarili natin sa mga bagay na gusto nitong katawan. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pa pwede tayo maging double-minded. Okay? Ang sabi nga, doon sa James chapter 1 verse 7, kapag ikaw daw po ay double-minded, tingnan po ninyo, James din yan, pero ang ating teksto, James chapter 4, ito James chapter 1 pa lang. Tingnan po ninyo, sabi ni Pablo sa mga double-minded people, doon sa mga nasa gitna ng kanilang pag-ibig sa Diyos at dito sa sanlibutan ito. That man should not think that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Kita po ninyo mga kapatid, huwag niyong asahan na kung ikaw ay nasa gitna
ay ikaw ay tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Kung ikaw ay ika nga sa salita ng Diyos ay maligamgam na Kristiyano. Kaya nga sabi ng Biblia, no, mabuti na yung ikaw'y mainit o ikaw'y malamig, pero kung maligamgam ka, sabi ni Yahweh, isusuka kita. Ito yung mga tao na nasa gitna. Okay? Pagka gusto niya ito, dito. Pagka feel niya rito, dito siya. Okay? Siya yung parating ayaw niyang kumuha ng talagang ng partido. Okay? Siya yung talagang nandun siya sa gitna kasi he wants to get the best of both worlds, which hindi natin pwede magawa. Sapagkat malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. You cannot serve two masters. You can either serve God or serve Mammon. Hindi mo pwede pagsabayin yan. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin. Sumurrender sa Kanya o sumurrender sa akin, sabi ng Panginoon Jesus. Dapat isa lang ang iyong master. Hindi pa pwede maging dalawa. At minsan mga kapatid ko, itong masakit bilang mga anak ng Diyos. Okay? Kaya minsan nagtataka tayo, bakit hindi naman hindi sinasagot ni Lord ang aking prayer? Alam mo kung bakit? Hindi ka pwede pagkatiwalaan ng Panginoon because you are a double-minded person. Okay? Ang sabi ng papaano ipinakita ni Lord. Okay, yung word na double-minded. Siya yung taong unstable. Ibig sabihin ng unstable, isang Kristiyanong unstable. Tingnan niyo isang Kristiyanong unstable. Masaya ngayon, nagpe-praise the Lord ngayon, pero mamaya nagpe-pressure the Lord na. Di ba? I mean, tingnan niyo po yung ginawa ng mga Hudyo kay Jesus. Di ba, at one time, pinupuro nila, sabi nila, nung pumapasok na si Jesus Christ doon sa temple, ano sabi niya? Hosanna to the highest! Tapos, nakalipas lang ang ilang oras, ano sabi ng mga same people? Crucify Him! Those are the people na tinatawag ditong double-minded. Ito yung mga taong unstable. Ito yung mga taong nagpe-praise the Lord ngayon, pero magpe-pressure the Lord na mamaya. Ito yung mga taong umi-amen ngayon, pero mamaya gagawa na ng gusto niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, no, no, no. Hindi mo ako pwedeng lokohin. It's either you serve me or serve Mammon. The name of the game, my friend, is surrender. You can never ever say na ako'y Kristiyano dahil lamang ikaw yung umaattend sa gawain katulad nito. I'm sorry to tell you. Okay? You can fool me, you can fool everybody, but you cannot fool God. Ako po'y seryoso sinasabi ko po sa inyo ngayon sapagkat ang buhay mo ay napaka-importante sa Kanya. Seryoso ang Diyos sa buhay mo. Ang gusto kong isipin natin dito bilang mga anak ng Diyos ngayon, tingnan po natin yung sinasabi rito ngayon ni Apostol Santiago, double-mindedness. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Tayo kaya yon yung napaka-unstable natin? Kan ngayon, nagpupuri tayo, pero mamaya pwede ka na magmura. Pwede ka nang gumawa ng mga bagay na hindi niya kalooban.